Anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak pinagsamantalahan ng dalawang opisyal ng GMA. Mainit na pinag-uusapan ngayon si Sandro Mulak na anak ni Nino Mulak dahil di umano pinagsamantalahan ito ng dalawang bading na GMA executives noong after party ng GMA Gala sa hotel. Sa FB story na ito ng batikang columnist na si Ogie Diaz ay meron itong nakakapangilabot na blind item. Ito ay patungkol sa pananamantala ng dalawang bakla sa isang sparkle artist ng GMA7. Marami ang nagulat ng malaman ito. Dahil sa nakakaintrigang topic na ito, si Christian Gaza na kilala bilang pambansang marites ng Pilipinas ay isiniwalat ang nangyari base sa kanyang mapapagkatiwalaang source ayon sa kanyang post. Ang chismis ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA Gala. Tara doon sa hotel namin. After party! Maraming pupuntang artista, wika ng dalawang suspect. Pagdating ng biktima sa suite, laking gulat niya na tatlo lang pala sila. Itago natin sa pangalang Sandro, Jojo at Richard. Bilang mga executive ng GMA7 at bilang close friend ni Big Boss Annette Guzon, hindi makasibat ang Sandro bilang respeto sa dalawa. Fast forward after ng mahabang chikahan sa sala, napilitang umamat si lalaki tapos noong anes na, dinala siya sa kwarto ng dalawang GMA executive. Doon na nangyari ang malagim na krimen. Matapos pumutok ang issue sa bansa, agad-agad na dineni ng GMA7 si Richard at Jojo. Sila daw ay mga independent contractor lamang. Kapag may nagawang krimen, awag doon ay independent contractor. Pero kapag nakasungkit ng parangal o gantimpala, ang tawag doon ay kapuso. Ayon sa Pep.ph, tinangka daw anuhin ng dalawang GMA independent contractor si Sandro Mulak. Take note, tinangka at independent contractor. Napag-alaman ng ating team na ang totoong may-ari pala ng PEP ay GMA7 kaya ginagamit nila ito upang i-manipulate ang katotohanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ayan kayang slogan ng GMA News. Ay maipaparanas kay Sandro upang mabigyan siya ng hustisya? Ayon pa sa follow-up post ni Sian Gaza, gusto lang po nating ipabatid sa lahat na ang nangyaring krimen ay hindi biro at hindi dapat tawanan porke hindi babae ang biktima. Ginahasa po ng dalawang TV network executives ang isang talent. Ang tanong ng bayan ngayon, kung kaya nila itong gawin sa isang newbie artist na galing sa isang maimpluwensyang pamilya, ilang beses na kaya nila itong nagawa sa mga talent na walang boses sa industriya? Ayon sa post ni Ogie Diaz ay nakakaranas ng stress, anxiety, depression ang biktima. Kaya't hindi ito pwedeng ipawalan bahala lamang. Kung makikita sa story na ito ni Sandro ay tila patungkol ito sa kanyang kinakaharap. God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, proved, lead, and saved. Trust in Him. Ayon sa post ng baguhang aktor, samantala ang kanyang ama na si Nino Mulak ay kumukuha na di umano ng abogado para magsampa ng kaso sa dalawang bading na GMA executives. Paalala, ito ay alegasyon pa lamang, hindi pa napapatunayan ang mga salarin na sila ang may gawa. Hayaan natin na ang court ang mag-decide sa kasong ito. At hayaan nating managot sa batas ang tunay na may sala kung ito ba ay totoong nangyari. Ang detalyeng inyong napanood sa video ay nakapost sa public sa social media. Pwede niyong balikan ang mga nabanggit sa video. Gayunpaman, dito natin malalaman na hindi lamang babae ang nakakaranas ng ganito, kundi maging ang mga kalalakihan din. Ating tututukan ang issue na ito simula hanggang dulo. Kaya't abangan natin ang mga susunod na kabanata sa channel na to. Para hindi ka maiwan sa topic, mag-subscribe ka ngayon na sa channel na Kasalukuyan PH. Naway mabigyan ko pa kayo ng mga updates patungkol sa mainit na issue na ito na gumulantang sa mundo ng showbiz. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.